Hey, what's up everyone? Joel here once again. Welcome to another episode of Motorcycle. Nandito tayo ngayon sa Coronel City, and I'm just gonna give you a little bit of update about ADV 350. Ito syempre ADV 350 2025, and it's a really nice bike. I really like it. There's so much features na gusto natin coming from ADV 160 natin, di ba? But in this video, sasabihin ko sa inyo yung mga so far na observe natin na hindi ko gusto, hindi ko likely gusto or hindi ko nagustuhan dito sa ADV 350 na ito. And right now we're at 554 kilometers na nagamit, almost a month na rin siya. So this is my feedback, and these are the things na hindi ko masyadong nagustuhan sa ADV 350 2025. Alright, so first off, ang pinakauna talaga dyan is itong ating horn. Hindi lang sa tunog, kundi pati na rin yung button niya. So if you can see or notice, ito yung tunog ng ating horn. Ang cute, parang hindi siya bagay sa kanyang laki, kabruskuhan at sa kanyang looks. And at the same time, yung ating button na nakasanayan natin sa ating ADV 160, kapag pipindot tayo ng horn, mabilis lang siya mapindot. But this, sobrang hirap niyang kapain, lalo na kapag bago pa sa'yo. Siguro it will take time siguro bago ko talaga siyang makabisado. Kasi kahit na ngayon for almost a month na experience natin with our ADV 350, lalo na kapag ganitong naka-gloves tayo, minsan hirap pa rin akong hanapin yung pindutan ng ating horn. So kung may mga bagay-bagay na kailangan nating gamitan ng horn minsan sa daan, minsan too late na bago ko pa siya gamit yung ating horn. Now next natin siguro na kailangan or na hindi natin nagustuhan, in no particular order na notice natin, is yung kanyang upuan. Yes, don't get me wrong, gustong gusto ko yung upuan nito kasi sobrang lambot, comfortable, para kang nakaupo sa sofa. However, yung manner naman ng pagbubukas niya, yun ang hindi ko nagugustuhan. Although yes, sabi ko nga malaki ang compartment niya, pero kasi hindi mo siya ma-fully open talaga, unlike yung sa 160 na talagang open na open siya. Specific, pag in-open mo siya, may limit lang siya na pwede mo siyang i-open. So if that can be improved somehow, siguro much better. Okay, so next, ang Honda ADV 350 2025 meron na rin siyang road sync. Napakagandang feature kasi kapag nakakonect na siya sa iyong phone, install mo na yung road sync sa phone mo, may access ka na sa navigation, sa music, sa calls, sa weather and all that. Ang hindi ko lang medyo na gustuhan when it comes to the Honda Road Sync, nakikita nyo ngayon may Spotify tayo dito, is yung kanyang navigation option. So let me just put it on the navigation. Ayan, may message tayo ngayon. So ganyan ka-convenient ngayon yung ADV 350 2025 na may road sync, kasi kapag may notification or may message ka, which is pwede yung text message and messenger, so magpa-pop up siya and will notify you kung gusto mong basahin or what, kagaya nito. Let me just listen to it for now. Would you like to send a reply? Press right for Hindi ko naintindihan minsan, but that's fine, di ba? Medyo convenient pa rin siya kahit papaano. Sa ganito ang setup niya. Pag may message ka, pwede mo siya pakinggan agad right away without getting your phone. And ang hindi ko lang nagustuhan sa Honda Road Sync would be the navigation part, like I mentioned. So babalik natin ito sa navigation. So yan, yung navigation kasi dito, wala siyang option for map. Ganyan lang siya, turn by turn navigation siya, left, right, forward, and voice message about it.
So yun lang ang meron sa navigation. So mas prefer kasi natin na meron tayong kahit papaano nakikitang map when we are riding kagaya nito. Pero meron naman syempre kumbaga diskarte dyan. Pwede ka naman maglagay ng kagaya nito ng phone and then i-open mo yung app para at least, kasi mas gusto ko nakikita ko kung gaano kalayo pa yung lilikuan natin and all that, at the same time may visualization ako ng lugar na ating binabaybay kumbaga. Now next is yung ating rear fender. Yung ating rear fender okay naman siya, maganda, kaso nga lang kagaya ng ADV 160 medyo matalsik siya syempre kasi yung ating tire siguro is, although street naman siya pero parang dual sport ang style niya, so medyo matalsik talaga siya. It will be better sana kung meron siyang mahaba na fender para maiwasan yung mga talsik. Although syempre pwede naman tayo bumili ng mga fender pero mas maganda sana kung built-in na, 'di ba, para hindi ka nagagastos. But aside from that, okay pa rin naman siya. Hindi naman siya ganun katalsik as compared to ADV 160 na meron tayo before. Kaya bumili talaga tayo ng rear fender for the ADV 160. Okay, so last but not the least na medyo hindi rin natin nagustuhan with ADV 350 so far with our experience is itong step pads dito. Yung step pads dito na sa baba, yung inaapakan ko ngayon, nakikita nyo. Well, it's made of rubber pero meron kasi akong experience na ano siya, nung basa medyo madulas siya. So ewan ko lang if it's a coincidence, pero siguro if I am going to continue to like experience that, siguro ang gagawin natin is bibili na lang tayo ng panibagong step pads na medyo mas makapit as compared to the one that we have right now. Medyo pricey kasi yung mga accessories ng ADV 350. For example, itong step pads na to, it will cost you around 2,000 agad. So, di ba? Kaya ganun, mas maganda sana yung mga na-mention natin kagaya ng rear fender, built-in na sana na mahaba siya. Hindi ka na sana gagastos, di ba? Pero don't get me wrong, like I said, these are just the few of the things na hindi ko nagustuhan sa ADV 350. But overall, ADV 350 is a really nice bike. It's a very capable bike. It's very nimble. At mas marami pa rin akong gusto na feature ng ating ADV 350 as compared sa mga hindi ko nagustuhan. Yung mga hindi ko nagustuhan, pwede naman yun kumbaga solusyonan. Marami naman solution dyan. So yes, I guess that's gonna be it for this video at the moment. I hope na nagustuhan yung video natin. Again, this is Joel. If you are interested in motorcycle related contents, travel and gadgets, please make sure to subscribe to this channel. Thank you. I'll see you again on the next one. For now, bili tayo ng pasalubong sa ating family. Let's go.